first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pizaras na nanghingi ka pa ng 300 million. Oy, George Garcia! Walang iya ka, 300 million yun ha. Pambihira, oo. Mga ano talaga tong mga to? Mga mukhang pera. Eto, nagtatanong tayo, totoo ba to? Sinabihan mo tong congressman candidate na to, na kailangan niya ng 300 milyon? Aba naman. Baka lahat na lang yan gustong maging COMELEC chairman. Na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano? Bar na yan. Ikulong niya sa Bartolina. Anak ng toko, 300 million pinag-uusapan natin dito, Atty. George Garcia. COMELEC Chairman George Garcia. O hindi naman pwede magsinungaling yung abogado na nasa gilid niya. Kasi ano ho yan forgery yan di ba? Magpapatuto ka sa isang kasinungalingan. Nako, yari dito si George Garcia. No, ang daming issue sa totoo lang. Yung 16 million overvote, hindi pa rin ho mapaliwanag, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Yung hindi magkakatugmang trinatransmit ng mga makina noong panahon ng kampanya, hindi pa rin masagot, mapanggang sa ngayong mga panahon na to. Tapos biglang merong lulutang na 300 million. Di umano. Langya ka, George Garcia. 300 million di umano ang binanggit na numero nung merong nag-courtesy sa kanya. Isang congressman. Iwas puso yan. Ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo. Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras. Nandoon po sa nasa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan. Wala ka naman post. Mag-post ka naman. Di ako makasabat sa... Diba? Kamot ulo niya si George. Anak ng toka, dapat pinoklam ako na. Sakit talaga sa ulo tong ano na to, Atty. Harold Resfillo. Di mo pa kasi pinoklam mo, mananahimik na eh. Noong pagkapanalo niya, ano sabi niya? Chairman George, magtulungan na lang tayo. Kalimutan na natin yung mga dapat kalimutan. Hindi mo pinoklam yan tuloy, nagwala. Ganyan lang naman ho yan, politika yan. Pero, masaya ako na dito sa laban na to, kasama ko itong si Chairman George. Si Atty. Harold Resfillo. Saludo, Atty. Harold. Palakpakan muna natin. Kayo naman, no? Palakpakan natin yung si Atty. Harold. Hype na hype siya palong-palong siya sa pagbira dito kay George Garcia di ba? Ayos, tuloy. Yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4.
Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung Dayan na inyong inimplement? Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng firmware na sistema, yung magkakasalungat na pag-transmit ng data, yung pagkakaroon ng consolidation server. Ang dami yung problema. Ngayon, 300 million naman. Tapos gusto nyo sa 2028, yan parang gamitin natin. Si George Garcia pa rin ang mangangasiwa ng botohan, anak ng toko. Palitan na dapat palitan, di ba? Ano ho yan? Yung magkaroon na tayo ng reforma kung reforma sa susunod na election dahil pagka nagpatuloy itong mga ganitong klaseng kabalbalan, nako, sigurado ho tayo 100% sa 2028 same scenario para walang nangyari. Lahat ng ating pinaglaban, lahat ng pag-iingay na itong si Attorney Harold Respicio ay sa walang kwenta, ika nga. Dapat ho talaga, ngayon pa lang, kalampakin na ho natin to. Tuloy-tuloy na ho natin ang pag-iingay. Inumpisahan na nitong si Attorney Harold Respicio, tapusin na ho natin. Tanggalin na si George Garcia at magkaroon na tayo ng hybrid election. Ha? Magkaroon ng bilangan dyan sa present level at bahala na sila doon sa transmission. Bahala silang magdayaan doon. Pero ang sigurado, yung bilang na isinagawa doon sa prosinto. Wala tayong pakialam, di ba? Nanakawin, yung paglilipat ng mga, tawag ito, mga balota. Tapos na nabilang na eh. 2 beses yung pagbilang pa doon sa present level, doon sa automated. Ngayon, gusto nilang nakawin yung mga dokumento along the way. Na-transmit na yan, ano pa nanakawin nila, di ba? Ganun lang naman. Ito, dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipadisbar si Chairman George Garcia dahil darapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagko-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nangihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Naku, yari ka dito, George. Yari ka dito, George. Nananawagan na itong si Atty. Harold Respicio na dapat ikaw ang makulong. O tayo naman sa ayon dyan. Sa dami ng kabalbalang ginawa nitong si George Garcia, yung kulong kulang pa ho dyan sa mama na yan. Hindi lang ho dapat makulong yan si George Garcia. Alam nyo na ho, 16 million overvote, hindi ka lang dapat ikulong pagka ganyan ang nagiging resulta ng botohan. Di ba? Consolidation server, hindi ka lang dapat makulong. Di ba? Dapat ho dyan kay George Garcia, itinatali sa mangga. Anak to ko, sila ho yung tagapagbantay ng boto. Sila ho ang binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas para magsagawa ng makatotohanan o di naman ho kaya malinis na halalan. Hindi ho tayo binigyan ng gano'n ng ating COMELEC. Binigyan ho tayo, kumbaga, take it or leave it option.
Election tayo? Ito gagamitin natin. Gusto nyo? Walang, gusto nyo, ayaw. Walang ganon. Gusto nyo. Kumita kami kasi dyan na sa Miro system na yan. Kailangan. Yan ang gamitin. Ganon nung sila. Hindi yung tipong, tayo, mag-usap-usap tayo sa sambayan ng Pilipino. Sinasabi nila yung gastos, kala mo concern sila sa pera ng sambayan ng Pilipino. Kabalbalan ho yun. Huwag yung paniwalaan si si Garcia pagka sinabi niya, para makatipid tayo, para makapag-save ang pamahalaan. Anak ng tokwa, makapag-save nga tayo, puro kurakot naman yung naupo. Diba? Ganito sana senaryo. Okay, class, Pilipino, anong gusto niyong botohan tayo? Diba, this election, magbotohan tayo kung anong gagawin natin, no? Hybrid, automated, fully manual. Diba, ganun lang naman, kaso, ho sila? Ika nga, sila lang ang nakakapag-desisyon. Walang partisipasyon ng mga kababayan natin. Hindi ka makakaangal. Pag umangal ka, kakasuhan ka ni Chairman George. Dito na ho tayo kay kay Aling Princess, dito kay Attorney Princess. Ayan na, sa mga nakamiss sa kanya, ito na. Spokesperson for the House of Representatives, ma'am. Good morning, everyone. Maraming salamat sa inyong lahat for always being there to keep the public informed sa mga nangyayari dito sa House of Representatives. Natapos na yung mga sessions natin dito sa 19th Congress. So, we are looking forward to what is ahead as we wait for the opening of the 20th Congress. So, I think we can go ahead with your questions. Thank you, Ma'am Princess. For today's first question, we call on Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good morning po, Attorney. Kumbaga, meron tagapagsalita sa impeachment. Siguro itong si Princess Abante ngayon, ibibida niya na lang yung mga ganap ni Tamba, hindi na siya magsasalita sa impeachment kasi meron ng tagapagsalita ang impeachment. Sa katauhan nitong si Attorney Bukoy. Tingnan natin kung ano pa magiging partisipasyon nito. Ano pa yung mga kabalbalang gagawin nitong si Ma'am, would you have any information if there are members of the House who are stranded in Israel? Initially po kasi yesterday, there were reports that 2 Kongs were trapped, but Sec. Jen Velasco. Merong congressman na natrap sa Israel. Abo! Sino kaya itong mga to? Kung kaalyado kayo ni Tamba, dyan na lang. Kung mga kurakot kayong mga congressman, huwag na kayo umalis, dyan na lang kayo. Huwag kayong magtago. Salubungin niyo yung mga dapat. Identified 2 Kongs who requested for their travel clearance but canceled because of the tension in the area. So, meron po bang bumiyahe papunta doon or dumaan doon? Sa pagkakaalala ko, hindi mga miyembro ng Kamara ang mahilig mag-abroad. Pero, ganun. Sigurado ka hindi mahilig mag-abroad si Joel Chua? Sigurado ka hindi mahilig mag-abroad si Joel Chua? Langya ka, oo. Wala, sigurado ka, si Tambunting hindi mahilig mag-travel yan. Si Tambunting hindi mahilig mag-travel. Meron pang isa, yung isang congresswoman sa sa Mindanao. Teka lang, hanapin ko pangalan na, iisa-isahin ko. Yung mga congressman na pumasyal noong naka-break ang House of Representatives. Tumungo sila doon sa Land of the Rising Sun kung tawagin. Langya ka, hindi mahilig. Mayat maya, nasa Spain yung amo mo, hindi mahilig. Paman, sa pagkakaalam ko, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. Following the statement of Secretary General, I think may mga nagplano pero hindi natuloy. Pero again, from what I was informed, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel at this time. Thank you po. Thank you, Tina. Billy Vegas from Abante Politico. Please proceed with your questions. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, tatanong ko lang po,
May tugon po ba yung House dun sa mga patutsada ng mga senador dun sa wage hike? Kasi sabi nila, tayo raw yung dito raw nagtagal. Kasali ka, Brad. Congressman ka na pala ngayon. Tayo daw. Wow! Anak ng toko, yan ang problema. Yung mga media na dapat sana non-partisan sila, tayo daw. Palakpakan nun natin yung sino man tong reporter na to. Julie Vega ba pangalan nitong langang to? Tapos parang ang dating mamadaliin sila, tapos kasalanan pa nila. Well, tungkol sa wage hike bill, dito klaro sa akin. Napag-research ko naman yung tungkol sa panukala ng Kamara for the Oh, ito pa yung isa, oh. Maricar Zamora, tanong ko, hindi nag-travel yan? Hindi nag-travel. Tanong ko, Joel Chua, Tambunting, hindi sila nag-travel? Hindi mahilig... Ikaw pumupuro ka na sa akin. Okay lang sana kung hindi usap-usapan sa social media, hindi kumakalat yung mga larawan nila sa social media na nangingibang bansa sila. Okay lang. Okay lang. Nasabihin mong hindi mahilig mag-travel yung mga congressman. the 200 peso wage hike bill. Hindi lang kasi tungkol sa amount ng gusto nating iangat na sahod eh. Kasama sa version ng House, yung mga protection din na ibibigay sa mga small, medium enterprises, mga exemptions, transitional provisions para dahan-dahan ang pag-implementa ng batas kung pagbigyan ng pagkakataon na maupuan ng Senado at ng Kamara yung final versions ng both houses. Kaya yung usapin na matagal na ipasa ng Kamara yung House version dahil hindi lang naman siya isang bagay na tinaas lang natin yung sahod. Pinag-aralan din at inalam na to make sure na balanse yung batas na maipapasa ng Kamara, hindi lang para sa manggagawa, pero para din sa mga negosyo na pwedeng maapektuhan dahil gusto natin pangkalahatan yung magiging epekto ng legislated wage hike bill. Ma'am, tanong ko na pero hindi makatotohanan. Hindi mangyayari yan. 200. Bigla kang tiklop ngayon kay Senator Jinggoy. Tiklop ka ngayon? Diba? Dati, angas-angas mo. Ngayon, wala na. Bumahag ka kay Senator Jinggoy Estrada. Yan ang sinasabi ko sa iyo, madam. rin po yung sinabi ni Senator Amy, parang pampintura lang daw yung budget na ibinigay sa San Juanico Bridge. Ba't daw po ganun? Well, according ito public records naman to, no, yung mga budget allocated for the San Juanico Bridge since 2018 pa. Even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez. And bilang isang taga Tacloban, as the representative for that region, talagang part of his advocacy to ensure na may akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Makikita natin na tuloy-tuloy naman ang naging budget allocation para sa San Juanico Bridge for its maintenance, rehabilitation. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Teka lang. Di ko dito kinakampihan si Manggagamit, ha? Di ko sa kinakampihan ko si Manggagamit dito. Noong ipinasa ang BICAM, nung nagkaroon ng bicameral conference committee na yan, di ba magpipirmahan? Yung mga hindi na pagkasunduan ng mga provision o mga budget, dyan pag-uusapan. Tama? Ngayon hindi siya pumirma dyan. Partida, hindi na siya pumirma dahil meron siyang objection, Your Honor.
diyan sa ano na yan, diyan sa bicameral report na yan, wala nga siyang nagawa. 'Di ba? Wala nga siyang nagawa. Tapos sasabihin mo yung budget pa ng San Juanico Bridge. Walang ya pala tong Mali na to eh. Senator Bato hindi pumirma. Manggagamit hindi pumirma. Ang daming hindi pumirma dyan sa BICAM report na yan. Dahil falsipikado ang budget ng amo mo. Meron ba silang nagawa? Anak na to, wala silang nagawa. Kasi ang masusunod pa rin, yung pagiging spoiled brat ng amo mo. Lagyan na. Pero in fairness, madam, talagang inaurahan mo kami ngayong araw. Diba? Kumbaga, binigay mo, ika nga, diba? Pabisti-bisti na lang kasi yan. Sa mga naunang press release niya, sabi siguro, parang natatalbugan ako nitong si Claire Castro, Oo, ngayon, bumira ho siya, tingnan nyo naman, diba? Pambihira ka. Thank you po. Thank you, Ganyan lang, Billy. madam. Ganyan lang. Yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin dahil hindi ka makakaporma sa mga senador, sabihin ko sa iyo, lalamunin ka ng buhay ni Jingo Estrada. Lalamunin ka ng buhay nitong si Chis Escudero pagka na ano mo sila. Madam, tagapagsalita ka lang. 'Di ba? Sa'yo ang diyan, sa'yo ang bunton ng galit kung ano man ang lumabas sa bunganga mong 'yan. Sa'yo ang balik niyan, hindi sa amo mong si Tamba. Oo, merong bira para sa kanya, pero dahil sa'yo nanggagaling ang mga litanya na 'yan, ikaw ang magigisa. Ikaw ang malilitsyon dyan sa pwesto mo na yan. Hindi ko mo malaman, yaman-yaman nyo na. May kadalak nga yung tatay mo, meron pang Patek Philippe, meron Rolex, di ba? Ano pa? Dami nyo ng pera, madam. Tigilan nyo na yan. Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning, Attorney Princess. Ma'am, follow up lang po sa Israel. I understand na walang kongs, pero may mensahe po ba yung Kamara sa mga kababayan nating naiipit doon, lalo na may mga Wala tayong pakialam sa mensahe ng House of Representative. Walang kwenta yan. Pagbabalat kayo ho lahat yan. Kung meron man magbibigay ng mensahe para sa mga kababayan nating naiipit dyan sa kaguluhan na yan sa silangan, kung di rin lamang yung mga politikong kagaya ni Magalong, kagaya ni Marcoleta, kagaya ni Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla, kung di rin lang naman ang mga tao na yan na magsasalita, wag ko kayo maniwala. Dahil pagka galing dyan sa mga mapagbalat kayo dyan sa House of Representative, panigurado, vested interest na naman yan para makapagpapogi lang. Puta na tayo doon sa bana niya kay VP Sara, rekta ho tayo doon. Dito sa bahagi ng video natin na to, grabe, bugbog sarado itong si Senator Bato de la Rosa doon sa pagbabahagi niya nung AI generated. Nagka-stigma yung AI generated. Wala nang problema doon sa AI generated na ibinahagi niya. Kumbaga yung pagka-generate lang ng video, pero kung gawin mong text yun, wala nang problema, di ba? Porque meron lang nagsasalita. Ang tanong, mali ba, meron ba siniraan yung video na isinare nitong si Senator Bato? Yun ang hindi umaintindihan nitong mga individual na kagaya nitong si Princess Abante. 1/3 yung impeachment Pero case tayo- laban sa kanya bago po pirmahan at may mga allegation din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po, ma'am? Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo dun sa Teka, magalit kayo kay Congressman Tiangco. Ini-echo lang ni VP, ini-echo lang ng mga nagsasalita yung sinabi ni Congressman Tiangco nga ba? Teka lang ha. Oo, tama si Kong Tiangco. Diba? Sinabi lang naman niya napilitan, nabayaran yung iba mga pumirma, hindi naman galing kay VP kayo na. institution Nabubulig na ka ba? kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor
or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero Nako. dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan Oo, ito ako. Sabihin mo yan kay Congressman Toby Tiangco, wag sa akin. Si Kong Toby Tiangco nagsabi na yung mga congressman na pumirma sa impeachment, karamihan napilitan dahil tinatakot sila, natatanggalan sila ng pondo. O yung iba naman, merong pabor na bibigyan sila ng 150 million kada pirma. Hindi galing sa amin yan. Di ba? Galing sa mga galing sa mga malalaking tao sa social media na merong access sa mga ganyang klaseng informasyon. Yun ang sinasabi ko natin dito. Hindi, mahirap sa'yo, mababara ka na naman yan, mananahimik ka na naman eh. Ilang araw siyang nanahimik, di ba? O, nasaktan siya doon sa bahanan ditong si Senator Jinggoy. O, ngayon, mananahimik na naman yan. Ano natin, subukan nating i-splice yung video niya na binabanatan niya si Senator Jinggoy para makatikim na naman tong walang yang kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you, ma'am. Kakabit lang din po ng istoryang impeachment. May stand po si Senate Minority Leader Coco Pimentel tungkol po sa usapin ng inhibition ng mga senator judge. Basahin ko lang po yung part ng statement niya. Kung kapag inhibit, nakakalusot pa siya, di na kailangan sabihin kung ano yung posisyon niya. Guilty ba or not guilty? The Senate Minority Leader is calling for the senators to actually take a stand po na wag na mag-inhibit, mag-convict or sabihin na convicted or acquitted based on their own judgment po. Kayo po ba, ano po yung take niya sa inhibition? Bilang senator judges, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial, na sana ituloy na nila yung impeachment trial. Nung hinaral sila bilang senador, kasama yun sa tungkulin eh. Regardless kung ano yung naging desisyon nila para sa pagtakbo. Pero once na nanalo na sila bilang senador, kasama na dito, hindi lang yung politika nila, pero yung tungkulin nila sa mamamayan, tungkulin nila sa saligang batas, nagampanan ng kanilang trabaho bilang senator judge pag sila ay naging isang impeachment court. Hindi ko masasagot kung magmo-move ang impeachment, ang prosecution panel for inhibition. Pero importante na ang ating mga senator judges ay mapakita nila na willing sila, sinumpaan na nila, they took their oath, 'di ba? As a senator judge, na gagampanan nila yung sinumpaan nilang tungkulin na magiging impartial sila doon sa pagsuri, sa pagkikinig ng mga ebidensyang ilalahad at magdidesisyon sila hindi ayon sa politika, hindi ayon sa politiko, kundi ayon sa ebidensyang mailalahad sa impeachment. Paano pagka yung isang senator judge sinabi niya na kahit hindi pa tapos yan, kumbinsido ako na pamumulitika yan. Ibig sabihin, meron tayong problema dyan dahil di niya pinakinggan yung mga ebidensyang ilalatag dyan sa impeachment court na yan. Problema talaga tong ano na to eh. Alam nyo, para matapos na tong issue na to, tigilan na natin yan. Pag-aralan natin, paano natin maililikas yung mga OFW natin sa gitnang silangan. Anong ibibigay nating mga hanap buhay sa kanila kung sakaling makarating na sila sa Pilipinas? Yun ang pag-usapan natin. Itong mga ganitong klaseng issue, walang kakwenta-kwenta to. Impeachment, naknantokwa. Walang kwenta ho ito. Yung sa Okta. Kung pinapaniwalaan nyo yung Okta, kung ano man ang ilalabas na resulta niyan sa mga survey nila, para yan lang ho yung nagdaang survey noong 2020, nagdaang eleksyon. Kung gaano kapalsipikado yung survey nila, ganyan din ho pagdating sa impeachment, VP Sara. Impeachment trial. It is their responsibility according to law
to the Constitution, at it is their responsibility to the Filipino people to see to it that they will decide according to their conscience with impartiality, not based on politics or any political affiliation. Thank you. Follow-up lang, ma'am. So is it right to say po that somehow you share the same sentiment with Senate Minority Leader Coco Pimentel for Senator Judges to take a stand? Si-share niya yung sentiment, hindi niya si-share ang sentiment. In the first place, wala siyang sentiment kasi tagapagsalita siya, ma'am. Ano ba naman niya? Tagapagsalita siya. Wala kayong pakialam sa feelings niya. Kung ano lamang ang tayo ng institusyon na representa niya, ba't tatanga-tanga mga ano na to, mga media na to? Saan ba kayo galing na diba, saan ba kayo hukay na galing? Wala kayong pakialam sa feelings ng tagapagsalita dahil may principal yan. Ang institusyon na rin representa niya, yun ang tanongin nyo kung anong tayo. Halatang kargado, halatang kailangan na pera-pera dyan sa na yan. Walang yata talaga itong mga media. Yes. Dapat kasi yun ang role nila sa impeachment trial. Ang role ng House of Representatives is to prosecute. We have the prosecution panel that were given by the plenary the authority to prosecute the articles of impeachment. We also have our own spokesperson for the impeachment prosecution panel para mapaliwanag yung mga detalye na nangyayari. May kanya-kanya tayong role dito sa lahat ng prosesong to. Gagampanan ng Kamara ang kanilang role sa prosesong ito. Kailangan gampanan din ng Senado ang kanilang tungkulin at obligasyon ayon sa konstitusyon para sa mamamayang Pilipino. Okay. Last na lang po from my end, ma'am. Yung dun lang sa usapin ng wage hike, balikan ko lang po. Ngayong papasok na yung 20th Congress at pumasa naman sa huling pagbasa ng Kamara yung panukala po. Ano po ba, for the public lang, ano po yung fate ngayon ng 200 peso wage hike bill? Pwede po ba itong isalang ulit sa next Congress o maging priority ulit? Thank you po. Definitely, pwede siyang ma-file ulit sa 20th Congress. At binanggit na natin to noon at uulitin ko, patuloy tayong makikipaglaban para sa maayos at sapat na sahod para sa manggagawa at balancing batas para naman sa proteksyon din sa ating mga small, medium enterprises. Yun ang gusto ng Kamara. Hindi lang yung batas na maganda pakinggan sa publiko, pero isang balancing batas na makikinabang lahat ng stakeholders, ang ating mga gagawa at ang ating mga employees at ang mga employers. Thank you, Earl. Tina Panganiban Perez from GMA7. Ma'am, balikan ko lang po yung sa tanong ni Mela on fake news. Doon sa measures na ifa-file po sa 20th Congress, do you think dapat mas mabigat yung parusa para sa public officials who will spread, create, propagate misinformation, disinformation, and malinformation? Well, as public officials, we all have a greater Yan naman kasi atake ho nila eh. Kahit alam nilang katangahan ng naratibo, ipupush nila. Walang problema doon sa senior ni Senator Bato de la Rosa. At kung yung naratibo man para sa mga bangag dyan sa Malacanang at yung senior nitong si Tamba ni Barbers, wala tayong pakialam. Kung yun ang naratibo at wala namang sinisiraan, na sinabi lang nung bata, naniniwala ako na ang impeachment na yan propaganda at paninira lamang kay BP Sara, kaya wag nang ituloy. Anong mali doon? Ay, no. Sa totoo lang, pagkabukas mo ng computer, kung ganito mga balita bumubungan sa'yo, kung pansin nyo mga kababayan, medyo dumalang ang upload natin. Nasa na lang, 2, 3, ganon. Dumahalang. Kasi medyo nauumay na ho tayo. Yung tipong paulit-ulit na lang. Yung dinadaan nila sa ganito para yung mga gagawa ng content, mauumay na. Yung tipong, wag na, nagawa mo na yun eh. Pagka naman in-interview sila, papasadahan at papasadahan pa rin.
responsibility to advance truth and to avoid disinformation para sa public. Gusto natin ang bawat mamamayan ay laging pag sila'y nagdidesisyon ayon sa tamang impormasyon. Now, kung ano yung magiging penalties for public officials, it's really up to the plenary, to the members of the 20th Congress to initiate the legislation and discuss what would be the right penalties for public officials that knowingly, intentionally, and in bad Sabagay, if ever na ano yan, mapag-usapan sa House of Representatives, lalabas din yung issue nung kay yung sa Billionaire News Channel. 'Di ba? Yung isang PR firm na inutilize nila yung AI para magpakalat ng mga picture, paninira kay Vice President Sara Duterte. Pero dito hindi yung natin marinig na binabanatan nila yung PR firm na yun. Pero yung kay Senator Bato, share lang, hindi ho siyang may gawa. Share lang niya yung ewan ko ba? faith Pagkakita pa nga ng propagate opening. fake news, disinformation, and use AI-generated Alam na alam mo pagka ini-SS yung issue. Alam mo pagka meron silang naratibong pinupush eh. Dito ang naratibo ay siraan si Bato. Pakita na gumagamit ng AI yung mga taga-suporta ni Digong. Ganun ho eh. Diba? Pero sa totoo niyan, sila ho talaga, palong-paluho sila sa paggamit ng AI. Sa totoo lang. content to cause intrigues, instability, destability, and yung mga paninira sa ating proseso. Ma'am, on impeachment naman po, may statement po kasi yung spokes ng impeachment court na hindi raw sa kanila ang foot dragging kasi ang dami raw nilang nagawa in 1 week. Yung process daw ang mabagal gumalaw. Tapos disrespectful din daw ang litigants kapag kine-question nila yung korte. Kung gusto raw ng House na mapabilis yung proseso, i-file na raw yung dapat i-file. Well, action speaks louder than words, no? Siguro nakita naman natin yung mga nangyari sa mga huling araw tungkol sa co-convene ng impeachment court. But yung katulad nga ng sinabi ni Presidente, we want the impeachment process to just continue. It is up to the prosecution panel to file the necessary motions that they need to file. But ito lang din po, no, aklaruin ko lang din. Yung mga requirements na hinihingi pa sa prosecution panel, hindi yan kasama sa Constitution eh. Ang requirement lang ng Constitution, a verified complaint that is sufficient in form and substance. That was voted upon by the members of the House of Representatives. That was transmitted to the Senate. A certification, similar to a certification of non-forum shopping, we do not find that in the Constitution. We need to abide by what is provided by the Constitution. Whether galing sa House or galing sa Senate. So, ang gusto natin maging maayos at tama yung proseso. And naniniwala naman din po kami that the House Prosecution Panel is ready. They are capable, they are competent to try this case before the Senate, before the senator judges, when the trial... Pag narinig ko nagsasalita itong Ali na to, parang walang dating. O medyo naging alalay na lang siya sa atake kasi medyo napitik siya nitong si Senator trial Jinggoy. proceeds forthwith. Thank you, Tina. Haji Camino from Brigada News. Attorney Princess, good morning po. In an interview po, si Vice President Sara Duterte confirmed na
nag-submit na daw po sila ng budget proposal of 733 million pesos. Mas mataas ng kaunti from the 700 million, dinagdagan na daw po yung sa education. When asked, hindi na daw po sila nag-request ng mas mataas na budget since ang sabi po ni VP, inaasahan na daw po niya na hindi sila pagbibigyan dahil hindi daw po sila kaalyado ng administrasyon. And number 2, sabi po niya, ayaw na daw po niyang napapahiya ang personnel ng OVP. Your comment po dito. Well, unang-una, maganda na nakikita natin sa statement ni Vice President Sara Duterte na nire-recognize niya ang role ng Kongreso, ng Kamara sa budget process. Magre-request siya sa House of Representatives ng budget. Sana may nare-recognize din niya na kasama sa responsibilidad ng Kamara, yung hindi lang yung makapag-request siya, kundi kasama sa responsibilidad ng Kamara, suriin. Yung pagpapasobra ng budget at yung iilang mga congressman lamang ang merong access dun sa fund. Di ba? Yung 5 billion, di ba? Yun. Dapat i-recognize si BP kasi pagka hindi mo i-recognize yan, mag-aaway kayo ni Romualdez at ni Saldico, yan na sigurado. Hindi rin-recognize ni BP eh. Di ba? Kinukuha yung 5 billion na dinagdag. O ayaw ni BP, yun, hindi niya rin-recognize. Ano nangyari? Naghalong bala sa tinalupan nyo? Yung paggamit ng pondo na nailaan sa Office of the Vice President at I-recognize ma-justify din ng Office of the President yung budget na hinihingi nila. We will wait and see kung talagang i-recognize talaga ni Vice President Sara yung budget rule ng House of Representatives at rirespetuhin yung proseso ng pag-aproba ng budget. Doon po sa mapapahiya lang daw po yung personnel niya. Wala naman pong pinapahiya